Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Ophel. Si Bagyong Ophel nga po ngayong alas 4 ay nag-intensify na ito bilang isang typhoon category. At tinataglay na nga po nito yung lakas na 120 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na nga po yan na aabot ng 150 km per hour. Yung pinakasentro po niyan ay nasa eastern section nga po ng Daet, Camarines Norte. At ito nga po ay yung kanyang bilis ay umaabot naman ng 25 km per hour. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast, bahagyang buwaba ng kaunti yung pinakasentro niyan. Kung kanina nga po sa ating forecast track ng European Center, dito po yan sa parte ng Santa Ana, Cagayan, bumaba lamang po yan ng bahagya. At iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil mataas pa rin po ang tsansa ng landfall scenario niyan habang papalapit dito nga po sa parte ng Cagayan Valley, and diretso po yan sa may parte ng extreme northern Luzon. Sa ngayon nga po, asahan natin yung kanyang diametro o yung extension pa ng kanyang mga ulap ay umaabot na nga po yan dito sa may eastern section ng Visayas at hanggang dito nga po sa Catanduanes. Mamaya po ay mas mararamdaman na yan habang papalapit itong si Bagyong Ophel. Dito naman po sa ating satellite image, makikita naman natin si posibleng Bagyong Pipito ay nagbago rin po yung kanyang posibleng direksyon. Kung sa latest update natin kanina, ito po sa parting Aurora, ngayon po ay bahagyang umangat po yan, na posible naman po na dito naman po yan sa may parte ng Isabela pumasok at mag-e-exit po yan sa parte naman ng Ilocos Norte. Again, paulit-ulit po natin sinasabi dahil nga malayo pa itong bagyong ito, marami pa rin pong posibilidad na magbago yung kanyang magiging forecast track o yung kanyang prediction kung saan nga ba yung pinaka-direksyon ni posibleng Bagyong Pipito. Nakataas na nga po yung storm wind signal number 1 sa mga ilang lugar na itinaas ng bagong Pag-asa DOST dahil ang Pag-asa DOST lamang po ang merong authorized na magbigay ng mga storm wind signal sa ating bansa. Dito po sa ating forecast track ng European Center, possible nga po na mamaya po mas didikit na nga po yan dito sa may eastern section ng Aurora. At bukas nga po, November 14, expected na nga po natin na mas didikit na nga po yan sa parte ng Isabela. At pagdating nga po ng gabi, asahan na natin na possible yung pinaka-landfall scenario niya between 1 p.m. hanggang alas 2 ng hapon yung pinaka-landfall scenario niya sa parte nga po ng Cagayan Valley. And pagkatapos po niyan, possible po didiretso yan sa extreme northern Luzon ng gabi, nasa between 9 p.m. to 10 p.m. yung kanyang approaching o yung pagpunta niya dito sa parte ng extreme northern Luzon. Hindi rin natin inaalis yung posibilidad na magkaroon ng landfall scenario dyan sa may parte ng Babuyan Island. At habang sinasalanta nga po ni Bagyong Ophel itong extreme northern Luzon, siya naman pong posibleng pagpasok ni posibleng Bagyong Pipito. At pagkatapos po niyan, si Bagyong Ophel naman ay magre-recurve po yan by Friday patungo naman po dito sa may parte ng Japan, habang si posibleng Bagyong Pipito ay asa eastern section na po yan ng Catanduanes. Possible nga po yung kanyang landfall scenario, asahan natin yan by Sunday morning
Saturday evening or Sunday morning yung possible landfall scenario niya. Kung mapapansin natin, mas lumalakas nga po yung hangin na nanggagaling sa parte ng China at malaki pa rin po ang tsansahan na magbago po yan. At ang exit point po niyan ay sa parte po ng Ilocos Norte. Kaya iba yung paghahanda po muli sa ating mga kababayan dahil nga po mapaminsala po itong dalawang bagyo na to na makakaapekto sa ating bansa. Sana nga po habang malayo pa lang ito, no, matuloy man o hindi, sana po nakaredy po yung ating mga kababayan at nakahanda na rin po yung ating mga local government para nga po sa mga posibleng masisira or madadaanan ni Bagyong Opel at ni posibleng Bagyong Pipito. Mag-iingat po tayo lahat, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na dinaanan na ng dalawa pang sunod na bagyo na ngayon ay dadaanan muli ng dalawa pang sunod na bagyo. Halos hindi pa nga po nakaka-recover. So hopefully, nakaredy po tayo lahat dyan at sana po ay nasa ligtas tayong mga lugar. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.